Hi guys! Nanay Heaven nga po pala. At dito po ako ulit ngayon dahil kami ay nakauwi na ng New Zealand from Philippines. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano kami hindi, yung asawa ko ng OEC. Ang OEC po kasi ngayon is hindi na po siya kinukuha sa main branch ng POEA. OEC na po ngayon ay kinukuha na lang po siya online. Yes po, hindi nyo na po kailangan pumunta ng POEA o kahit sa POEA branch just to get the OEC. Ngayon po, ang OEC na lang po ay kailangan nyo na lang po siya kunin online. You just have to register and then, kasi kapag na-scan na po sa pag na-register na po kayo doon, i-upload nyo po doon yung passport nyo. And then, sa mga iba po na nakapag-update na ng kanilang POEA sa mga branch dati pa o sa kung kayo pa'y nasa abroad, ayun po. Updated na po ang inyong details, yung mga balik manggagawa details. So, automatic na po yun agad na nandun na po yun sa mismong account nyo sa POEA. Kasi, ganito po yung nangyari. Nang na-register ko po yung asawa ko sa POEA, agad-agad po na once na na-register ko na siya, lumabas na agad doon yung mga details niya. Nakasave na siya agad doon. Even though, hindi pa ako nag-fill up ng kahit anong details ng asawa ko doon sa mismong page ng POEA, kahit na-register ko na siya, is nakasave na agad doon. Andun na agad yung info ng aking asawa. So, ipapakita ko po ngayon sa next ng video na to is kung paano po mag-register sa POEA o balik manggagawa para makakuha din po kayo ng OEC. Okay, next. Ayan, so nandito na nga tayo sa ating laptop. Ang gamitin nyo po nga po pala is Google Chrome para po hindi mag-lag ang website ng POEA. Mas preferred po nila yung Chrome. So, ayan po yung website nila, DMW, Department of Migrant Workers. And then, punta lang po kayo dyan sa may balik manggagawa, processing. And then, dyan sa e-registration, let's go. And then, makikita nyo po dyan yung register. Dyan po kayo magre-register. I accept and the terms of use. Dyan, i-click nyo po yan. And then, dyan po mag-start na po kayo mag-fill up ng inyong first name, middle name, and then last name. Dahil kung may suffix name po kayo, yung mga junior, yan, pwede nyo po dyan idagdag. Tapos gender, tapos yung inyong current na email address, kailangan nyo po yan. Napaka-importante po yan para ma-receive nyo po yung ibibigay nila na temporary password. Magsisend po sila ng email sa email na yan na ibibigay nyo po. Tapos ayan, and yung inyo pong birth date. And then register. Napakadali lamang po mag-register. Ayan po, i-check nyo lang po kung tama po yung details nyo. And then just click the yes. Ayan po, and then i-save nyo lang din po yung e-registration number. And then punta po kayo sa email address nyo po para po ma-check yung in-email nila sa inyo. And then ayan po, i-click nyo lang po dyan. Meron po kayong temporary password na binigay galing sa inyong pagre-register, and then mag-login na rin po kayo agad-agad. Ayan, i-login nyo po yung email na ginamit nyo, and then click nyo lang po yung next. And then, ayan, gamitin nyo po yung password na binigay nila sa inyo, yung temporary password. Ayan, and then pagtapos nyan is gagawa na kayo mismo ng inyong password. Make sure lang po na tandaan nyo po at isulat nyo po na sa notes nyo yung gagawin nyo pong password, kasi para po hindi nyo makalimutan, or dahil napaka-importante rin po ng pag-aalala ng password na to, dahil mahirap din po siya mapalitan. Ayan po, nakalagay lang po dyan, Pag-ibig Corner, nakasave na po, nakagawa na po kayo ng registration. And then, kapag nakagawa na po kayo naka-registered na po kayo, ayan po, mag-login lamang po kayo ng dire-diretso na yan. Balik-balik po kayo sa balik manggagawa processing. Ayan, sa balik manggagawa processing lang. Then, login ko yung ulit. Dito naman na i-login ko nga pala yung sa account ng asawa ko. Dahil sa asawa ko, siya nga yung may OEC,
ako ay wala pa akong OEC dahil hindi pa ako nagtatrabaho. Yung asawa ko pa lang yung kailangan ng OEC. So, ang ginawa ko pa lang sa akin is, na-register ko pa lang siya. Yung asawa ko, naka-register na talaga siya. Tapos, ayan, pindutin nyo yung balik manggagawa na yan. Nakalagay, passport data is available. And then, click nyo lang yung next. Ayan, makikita nyo yung mga ibang details dyan. Tama naman siya. So, i-click nyo lang yung print sa taas. Ayan. Naulit. Yan. Pindutin nyo lang yung next and then print OEC. Tapos pagka-check nyo ng mga details kung tama naman print OEC, ayan. So, yan. Diretso na yan. I-print nyo na yung OEC. So, ayun lang. Napakadali lang. Hindi nyo na kailangan pumila pa. Pumunta sa mga POEA branch. Just to print na lang. Napakadali na lang. Ayun lang. So, ayun lang, di ba? Napakadali lang. Madali na nila ngayon yung process para makakuha ng OEC. Hindi mo na kailangan pumila at pumunta sa mga POEA branch. So, ngayon, ito nga pala. Dahil nga wala kaming printer sa bahay namin at yung email ng asawa ko, yung kanyang account sa POEA is hindi ko kabisado yung password. Hindi ka makakapag-print ng OEC mo gamit kapag hindi mo maisisave, hindi mo maisisave yung OEC mo na yan, hindi siya direct na nagsisave sa laptop or kahit na anong device. Kasi kailangan, pag ipiprint mo yung OEC mo is, kailangan mo muna talagang mag-login sa kahit anong device like laptop, desktop, or sa phone mo. Di ko sure sa phone kasi hindi ko siya tinry. Sa phone mo, sa laptop or sa desktop, is kailangan mo talagang i-login muna yung POEA mo na yung balik manggagawa mo na account bago mo siya ma-print. Kasi kung gusto mo na i-save muna yung OEC mo, save mo siya as a document sa laptop or sa PC or sa cellphone mo, hindi mo siya magagawa dahil nga yung website na yun is secured siyang website. So, hindi mo siya basta-basta masisave. Kung ipiprint mo siya, is kailangan mo i-login yung inyong account. Sa halimbawa, ngayon, magla-login ka sa laptop, kailangan nandyan yung printer para ma-print mo siya. Ilalagin mo muna siya. Hindi mo siya pwedeng i-save kasi makokorrupt siya, hindi siya mabubuksan, hindi mo siya maipiprint. So, ayun lang. Napakadali lang. So, ayun lang. Dahil nga, napaka-importante ng password para maiprint mo siya agad. Ayun lang po, i-save nyo po ang inyong password. Make sure na maaalala nyo siya. Dalian nyo lang or hirapan nyo or isulat nyo sa papel para hindi nyo makalimutan. So, yun lang. Have a safe life po sa mga pauwi at sa mga papunta pa lang, pauwi ng Pilipinas. Enjoy your vacation. Bye-bye!